people, kamusta na po? Kayo? 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 Naku po, ito na naman po kami sa aking Cobra. Beautiful people! Para po akong lokal-loka, beautiful people! Alam niyo na siguro po yun. Pero okay lang po. Talagang sadyang ganun. Ay, sus, grabe. Hindi ko na napapansin tong aking mga mutya po ba ng tubig po. Wala po akong mutya ng tubig na malalaki po. Puro maliliit lang po. Ayan po, oh. Ito po yung mga nakuha ko po eh. Tapos po, ito naman po. Ayan po. Yung iba po, malaki. Yung iba mabilis lumaki, pero yung iba hindi, maliliit pa rin. Ayan po, oh. Yung iba po malalaki, yung iba po maliliit. Ayan po, oh. Malalaki po sila. Tapos ito naman po ay maliit pa po. Pero lumalaki na rin po. Kasi noon parang buhangin yan sila eh. Ang ninipis. Ang liliit po. Pero lumalaki na rin po sila. Lagi lang papalitan ng tubig. Ayan po. Pinagsama-sama ko na po dito. Kamusta pala yung aking mga mutya ng perlas? Ito po yung aking mga mutya ng perlas po. Ito po ang mutya ng isda na perlas po ba na nakuha ko po sa isda. Ay may pagbibigyan po ako nito, beautiful people. Bibigay ko sa kanya kasi dati ang sabi niya bibilhin niya. Pero ngayon ay ibibigay ko na lang sa kanya. Yan po. Talagyan na lang niya ng ano, yung pendant po ba. Ito ang magbibigay swerte niya. Ang bigat po nito, beautiful people. Saan ba? Bato po. Ano po yan eh? Perlas po ba? Sobrang bigat po niya. Ibang klase po itong perlas na to, beautiful people. Sobrang bigat po niya. Pero isa po siyang perlas. Ilang gram kaya to? Pag pinagawaan po ito ng ano, beautiful people, ng ano tawag nun? Ng gold po ba? Yung bawat gilid niya po, gawin pendant po. Tapos, igagram po yun. Ang mahal-mahal po. Kaya lang, ibibigay ko na lang po sa kanya. Kahit hindi ko na lang po ibenta. Bigay ko na lang po sa kanya. Yan. Pero ibabad ko muna po siya dito. Sa tubig po. Kasi, pagka po binababad po kasi ang perlas po sa tubig, beautiful people, sila po yung lumalaki. Sandali, hugasan ko lang po. Opo, totoo po yan, beautiful people. Pagka ang perlas po ay binabad yung po sa tubig, sila po ay maaaring magdoble o manganganak. Ganyan po ang mga perlas. Ayan. Ayan po. Ay, nasaan na pala yung aking ano? Kumusta na pala yung... Saan ko pala nailagay yung aking ano? Yung mutya rin ng isda. Yung, ano ba yun? Tawag doon? Hindi ko na nakikita. Saan ko kaya nailagay? Yung po bang mutya ng ano po? Puset. Yung itlog ng puset. Saan ko kaya nailagay? Kalimutan ko saan ko pinaglalagay. Kasi po pag ako po ay saan kaya ako nailagay yun? Ay, ito pala yung mga ano ko, oh. Mga bato. Diyos ko po, dito ko pala nilagay. Ay, sus na. Hindi.
Ayun, dito ko pala pinaglalagay. Kaya pala sabi ko parang kulang tong aking mga ano, ang aking mga mutya ba. Hindi ko nakikita. Yung pala, niligpit ko nga pala. Nilagay ko rito sa aking nako. Ayan. Ayun. Ayan na po. He. Kita niyo po ba? Hindi. Ano namin makikita? Ay, di idilat ang mata. Ito naman. Tanong-tanong pa. Ikaw pala tanong ka, ha? 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 Pala tanong ka. Dumaan na naman yung Biyernes at Sabado at Linggo, hindi mo na naman ako pinatama sa loto. Ikaw, gustong-gusto mo yung may ribbon ka talaga. Yan ang paborito mo, ang magsuot ng ribbon. Ay, nako. Beautiful people! Kamusta na po kayo? Kayo! 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 Ako, itong babae to, talagang luka-luka na to. Kagigising lang niya. Nang aasar na kagad. Ibang klase. Ibang klase itong babaeng ito. Ito po ba? Ito po ay mga mutya rin po to ng ano po, perlas. Kita niyo po ba? Ano ba yan? Bakit ang... Hindi siya pwedeng ano? Ito na po yung aking mutya ng ano, beautiful people, yung po bang ano tawag nun? Itlog ng puset. Ayan po. At ito naman po yung aking citrin. Ang liliit po ng aking mga citrin po. Kita niyo po ba? Ano ba yan? Parang lumalabo yung aking ano. Saan ba yung aking salamin? Ayun, ang aking salamin. Kung minsan ang salamin ko ay nasa ulo ko pero hinahanap ko siya. Ako po, napakalabo naman ang aking salamin, oy. Sige, anahin ko nga yung salamin ko. Kasi malabo pa sa pag-ibig na hinahangad ng isang taong nagmamahal sa isang babae. Masyado siyang makata. Ibang klase talaga. Kaya yun po ba? Kaya lang punasan po natin. Dahil hindi na po tayo, ang mata po natin pag tumatanda po ay lumalabo na po. Kasing labo ng pag-ibig ng hinahangad ng isang manliligaw sa isang babae na hinaharanan niya gabi-gabi at nireregaluhan ng mga kung ano-anong regalo. Pero ang pamilya ay gusto lang ang regalo, pero yung tao ay hindi. Ayan, beautiful people, yung aking ano po. May pagbibigyan po ako niyan. Ito po. Yan po. Ito po ay perlas po ito na nakuha ko po sa isda. Ay ibibigay ko po doon sa tao na sobra bait po. Kaya ito na lang po ang ibibigay ko sa kanya. Nasaan na nga pala yun? Balutin ko po siya ng plastic. Nasaan yung mga plastic? Ay, ang mga plastic nandyan, mga kapitbahay mo, mga plastic yan. Mga kaibigan, mga plastic din yan. Kaya mag-iingat din po kayo sa mga taong plastic. Alam nyo naman po ang mga plastic. Ayan, ilagay ko lang siya dito. Balutin ko. At nasaan naman yung gunting, oy? Totoo po
po yan, beautiful people. Ang mga plastic po ay nakatabi nyo na po pero hindi nyo pa po alam. Ako po, madali ko pong nalalaman ang isang taong plastic po. Ako po ay mabilis makakakilala po ng isang taong plastic, beautiful people. Ayan, beautiful people. Ipapadala ko po sa kanya. Ayan po. Ang ganda po ng perlas na to, beautiful people. Ano po siya, sobrang bigat po niya. Isa po siyang perlas po na nakuha ko po sa isda po. Ngayon po ay ibibigay ko po sa kanya kasi po noon po ay gusto niya pong bilhin. Ngayon po ibigay ko na lang po sa kanya. Hindi ko na lang po ibenta. Kasi po ano po ba? Ang mutya ko po ay hindi ko nga po binibenta. Ayan. Nandyan na po siya. Oh, lumitaw po yung ano po niya, oh. Para po siyang dugo ng isda po ba? Nandyan. Ayan po. Kasi nga, nakuha ko nga po yan sa ano, beautiful people, eh. Sa isda po ba? Ito po, ilagay ko po sa kanya. Ibigay ko po sa kanya. Kasi, may kaya po siya sa buhay. Pwede niya pong ipagawaan po ng ano po, ng pendant. Yan po. Gawin niya pong pendant, palagyan niya po ng gold sa gilid at saka yung ano po ba, yung ano ba tawag nun, yung pang ano po niya, pang sabit po ba? Pendant nga. Ito naman. Tapos po, ay nasaan nga pala yung aking mutya ng kidlat? Kasi yun din ay ibibigay ko po sa kanya rin, yung kidlat po. Saan na yung kidlat? Nandito na nga pala yung kidlat po. Ito po. Ang matagal ko na pong hawak ang mutya ng kidlat, ano ko na lang din po. Saka ilayo ko pala sa aking camera. Yan po ay, tingnan nyo people, ilagay ko po dito sa malayo ha. Ngayon po, yan po, dumikit po siya. Mutya po yan ng kidlat. Pero, hindi ko po yan binibenta, beautiful people. Ay ibibigay ko rin po sa tao na ito. Yan po. Ito po siya, nilagay ko na po dito. Sana wag mo nang lockdown kasi po pagka lockdown po baka po tumagal po doon sa post po ba tapos ibabalik ulit po sa akin kaya hindi ko muna po ipapadala kapag ano pa po yung lockdown po. Ito po ang ipapadala ko po. Dalawa. Kasi po pag lockdown po baka po matenga po doon sa post tapos po ibabalik ulit po sa akin. Ganun po kasi ngayon beautiful people eh. Hindi po nila dinadala sa kung saan po, lalo na po ay lockdown. Ayan po. Lagyan ko po yan pangalan. At ipadala ko po sa kanya. Sige, dito ko muna ilagay para hindi siya mawala ba. Diyan ka muna sa ahas. Naku, ayaw niya. Sige. Ayaw niya po. Naiinis yung ahas na. Ayan. Kasi para madali ko po siyang mahanap po ba. Yan po ay mga palabunutan ko po yan. Araw-araw po ako po ay nagsusulat pa rin po ng palabunutan po ng mga pangalan po. Kasi, ay, naku, Diyos ko, sandali. Hindi na masarado. Kailangan isarado po siya. Opo, kasi beautiful people, pagka po may mga bagong ano po, subscriber po, sinusulat ko po pagkagad ang mga pangalan po nila. Kasi po, para hindi po ba makalimutan magsulat. Para kahit po baguhan sila o matagal na sila, kung sila ay maswerteng mabunot po ba, ay maswerte po, di ba? Yun po. Kasi sa ngayon, ay napakahirap po na
magpalabunutan, mahirap po talaga ang magpalabunutan. Mahirap ka pong makuha. Talagang swertehan lang talaga, beautiful people, na ikaw ay mabunot po ba. Ganyan po. Ito maganda din po itong perlas na ito. Ayan po, oh. Perlas po yan, beautiful people. Nakuha ko rin po yan sa isda. Tumaba siya. Tumataba pala kapag, ano po ba? Yung binababad sa tubig. Ayan po. Mabuti pala yung ano, beautiful people, yung meron po akong subscriber po. Isa din po siyang vloggers. Meron po siyang mutya po ng ano po, ng ulikbangon po. Pinadalhan po siya ng ano po, nung tao ng mutya ng ulikbangon po. Ako wala po akong nakita eh. Ang akin po ay yung mga buto po niya ay ano pa po ba, mura pa po. Pero nilagay ko po sa aking oil po. Ayan po yung oil ko oh. Yan po. Pero meron po akong nakita doon, beautiful people, ayan oh, itim. Kasi sabi daw po nila yung itim na yun ang maganda pong i-ano. Ang galing pala no. Green lang po sila pero mayroon pong nalaglag doon sa pinakadulo po. Ayun oh, may itim. Kaya dalhin ko na lang po siya palagi sa aking bag po. Kasi po siya ang maggagabay po sa akin. Ngayon naman ay wala naman po akong, hindi naman po ako magsha-shopping. At hindi po ako, ano ba tawag nun? Tataya sa loto, hindi rin. Pag nag-aano po ako nito, beautiful people, ay nagaganyan po ba ako? Kasi po, nandito din po lahat ng mga, yung bibigyan ka ng discount. Tapos po, bigla na lang po may dumarating po sa aking ano po, yung mga subscriber ko po, nagpapadala po sa akin ng ano po, Diyos ko, kulubot na yung aking mga ano oh. Sobrang lamig po kasi ngayon, beautiful people. Ang lamig po ngayon dito. Kagabi po umulan, ang lakas-lakas, kumikidlat, kumukulog. Diyos ko po, grabiha oy. Ito po yung bigay sa akin ni Nieves Takinaka po. Hindi ko na po hinubad. Yung aking subscriber, binigyan po ako nito. Hindi ko na po hinubad. Kumbaga, ito na po ang aking pananggalang. Ito na po ang aking gabay. Ito na po yung aking, ano, kasi po, beautiful people, no? Kapag po ikaw ay mayroon pong alahas sa iyong katawan po, yan po ang magagabay po sa iyo. Kung ikaw po ay kukulamin o anuhin po ba yung, may tawag doon, kukulamin ka o barang po, hindi po tatalab sa iyo, beautiful people, kundi tatalab po sa iyong gold. Kasi po, pagka po ikaw ay may gold o alahas po sa iyong katawan, doon po siya tumatalab po. Maaring makita mo po yan na siya po ay magigreen o mangingitim po. Yung pagka hinubad mo po siya, nag-green po yung ganito mo, ang ibig po sabihin may magkakasakit po sa pamilya mo. Pagka naman po nangitim po siya, ay mayroong sumasalbahe po sa iyo. Ganun po kasi ang gold. Kasi po, ganun po yun ang ibig sabihin po noon. Kaya wag po kayong maghuhubad po ng mga alahas. Kung ang inyong alahas po ay gold, tunay na gold po, no? Tapos po, bakit siya nangitim sa iyong liig at saka po nag-green sa inyong liig po? Ay iyon po, may sumasalbahe po sa inyo. Halimbawa po, ang inyong porcelas po, no, suot-suot nyo po, matagal na siya po, nasuot-suot nyo. Tapos, hindi naman siya nag-green o kaya hindi po siya umiitim po sa inyong balat po ba? Tapos, bigla na lang po nangitim o kaya po nag-green po ba sila sa inyong balat po? Yung beautiful people ay meron pong sumasalbahe po sa inyo. Kaya lang po, hindi tumatama po sa inyo, kundi tumatama po sa inyong suot na alahas po. Ganon po ang ibig sabihin noon, beautiful people. Kaya, ako naman po, may alahas naman po ako, hikaw at kwintas po. Pero, kuminsan po, pagka po ako'y nagigipit, beautiful people, ay sinasanla.
people, alam nyo na po. Ako po ay nagsasanla rin po. Totoo po yan. Sinasanla ko rin po pagka nakulangan po ako ng pera, pagka alam ko pong wala po akong pera, ako po yung nagsasanla po. Totoo po yan. Meron din pong sanlaan po dito, yung tinatawag pong Doroteum po. Pwede nyo pong dalhin ang inyong mga alahas po doon sa kanila. Pero, ang alahas po kasi na pwedeng isanla po sa Doroteum, kundi ang gold lang din po ng Austria po. Hindi po sila tumatanggap ng ibang gold po, gaya po ng gold ng India o Saudi Arabia o Malaysia o Singapore na gold po ay hindi po nila tinatanggap po. Ang gold lang po ng Austria ang kinukuha nila po. Yung number po ng kanilang gold po. Kasi po, lahat po ng mga gold po ng iba't ibang bansa po ay may kanya-kanya pong number po. Ganoon po. Tinitingnan po nila yan. Sabi niya, hindi pwede yan, ganyan. Gold lang po talaga ng Austria po ang kinukuha po nila. Gaya po nung isang Pilipina po, yung gold niya po ay galing po ng Pilipinas po, no? Hindi po tinanggap lahat po, ay sabi niya hindi pwede kasi gold sa Pilipinas yan. Ganon po. Ganon po ang Austria, beautiful people. Ganyan po talaga ang Austria. Kaya minsan po, pag ako po bumibili ng gold po, dito lang din po sa Austria kasi po, pwede ko po isanla sa kanila po. Pero kapag iba po ang gold po, kasi po minsan po, yung nga po yung asawa ko pong Indian, di ang dami po niyang gold. Di isinanla ko po, dinala ko po sa Doroteum, dito po sa Austriano. Ay ayaw po nila ng ganung gold. Kasi po minsan po may gold po na 24 carats, 22 carats po, di ba? 21 carats. Ang carats po kasi ng Austria po ay 14K lang po. Ganyan po. Yung dilaw na gold. Kasi po may mga kanya-kanya po kasing gold. May gold na kulay, citrine, may gold na kulay dilaw, may gold na talagang mapula o kaya may halong bronze po. Ganun po ang mga iba-ibang gaya po ng India po, may mga bronze po yung kanilang mga gold po, may halo pong gold. Ang kanilang bronze po, ganyan po. Tapos po ang Saudi Arabia naman po ay iba rin ang gold. Ang Thailand din po, iba rin po ang gold. Kaya nalalaman po ng Austria kung saan pong gold iyon. Kaya ang gold po ng Austria ay 14K lang po talaga. Para pong kulay citrine na madilaw na hindi mo po, kasi po ang gold po, kasi iba-iba po ang kulay ng gold po. Lahat po, ang kulay ng gold po ay pare-pareho. Pero may gold na brown, may gold na parang bronze na may halo na kulay dilaw, mayroong gold na parang ang kulay ay saging po. Ganyan, beautiful people. Iba-iba po talaga ang gold. Pero ang pinakamahal po dito pag isinasanla po, ang gold na white gold po. Totoo po yan. Pagka may white gold ka po, yun po ang pinakamahal po dito, ang white gold po, kaysa sa dilaw na gold po. Kaya nga po, marami dito po ay ang binibili po nila ay white gold po, kaysa dilaw na o brown po na gold. Dahil po ang white gold po kasi tingin po nila ang mga magnanakaw po o mga snatcher po, silver lang yan, hindi yan gold. Kasi alam nila ay parang ganong kulay, hindi na nila pinupunterya po. Kaya ang tao po rito, mga Pilipina po, ang pinupunterya po nila minsan po ay white gold po. Kasi pwede nilang suotin sa Pilipinas, hindi na nila nanakawin po ba? O i-snatcherin kasi po, silver lang yan. Pero hindi nila alam ay iyon ay white gold po. Kapag po galing ng ibang bansa, beautiful people, at umuwi po sila, ang akala nyo po ay silver po yun, hindi po yung silver, kundi white gold po yun. Kasi po noon po, ganun po ginawa ko. Bumili po ako ng, parang kadena po yung aking binili, umuwi po ako. Hindi po kulay dilaw na gold po, no? Suot-suot ko po yan. Wala pong pumapansin po doon. Totoo po yan, walang pumapansin. Kaya nalalaman ko, hindi nila alam na ang white gold ay para kasing silver. Hindi ka po yung inatser po, snatcher po ba, ninakaw po, hinablot. Kasi akala nila ay, lang po ba yun, yung silver lang po o yung, alam yun man po, hindi po silver, kundi parang rin po sa atin, hindi nila pinapansin po yan, ganyang mga white gold po. Nung pauwi na po ako ng Pilipinas po, pauwi na po ako ng Austria, beautiful people, umalis na po ako sa Pilipinas, binigay ko po sa aking pamangkin po, na lalaki po. Yung anak ng kapatid kong lalaki, yung panganay nila, binigyan ko po yung lalaki na yun ng white gold po.
Ang ginawa niya, beautiful people, hindi niya po inalagaan yung bigay ko po sa kanyang, ano po, yung malakadena na ano po ba na kwintas po, na white gold po. Ang ginawa niya, sabi ko, hindi ko na lang banggitin yung pangalan, sabi ko, gold yan, kaya lang white gold. Ganun po ba, tita? Matagal-tagal, beautiful people, dahil wala po siyang pera, ang ginawa niya po, isinanla niya po dyan sa pawn shop sa Pilipinas po. Hindi ko po alam kung sa Bukawi o sa May Kawayan niya po sinanla. Ang gagawin niya po sa akin, sabi niya, tita, naisanla ko yung ano mo, yung binigay mo sa aking kwintas. Ang gusto niya, ipatutubos niya sa akin. Sabi ko, hindi ko tutubusin kasi una, binigay ko yan sa'yo at hindi ko sinabi na isanla mo, di ba? Ngayon, narimata po yun. Kasi beautiful people, ang mga pamangking ko po, binibigyan ko po ng mga ano po, kwintas, pera po, gold po, kung ano, o hikaw po. Ang ginagawa po nila, o singsing po, ay isinasanla po nila pag wala po silang pera. Wala naman po akong sinabi na isanla nyo o ibenta nyo. Basta sa akin, binigay ko yan sa inyo. Bahala na kayo. Kayo na ang may-ari niyan, sa inyo na yan. Pagkatapos, beautiful people, pagka ano po, wala silang pera, ay sinasanla nila, no? Tapos ako ang magtutubo sa kanila, siniswerte, di ba? Ngayon po ay wala na pong ganong tita. Noon po, ganyan po ako. Noon po ay, ako po ay hindi naman sa katangahan ko, beautiful people. Ako lang ay sobrang bait ko lang po talaga. Mahilig po ako magbigay ng sa nanay ko, mga kapatid ko, at saka sa mga pamangkin ko. Noon po yun. Pero ngayon po, buhat nang nawala po nanay, tatay ko po, ay nagbago na po ako. Kasi po, nakita ko po sila kung paano sila magdala at gumamit o paano nila anuhin po yung mga alahas po ba. Tapos magsasanla sila, tapos sasabihin sinanla nila, tapos ako magtutubos. Ay hindi po. Ganyan po ako. Hindi na po ako ganun tao, beautiful people. Kasi ang dami kong pera po na sayang. Lalo na po yung pagpapatayo ko po sa bahay ko sa Pilipinas, beautiful people. 3 andanas po, 3 floor po yun. Sino po nakatira? Hindi po ako, kundi sila po, di ba? Yun po, pinagawa ko po yun sa nanay, tatay ko. Ngayon po, wala na nga po sila. Gusto ko po ibenta. Pero hindi ko po maibenta, beautiful people, dahil po, nahandoon po yung kapatid ko at saka yung hipag ko nga po, yung may 5 siyang anak, sila po nakatira doon sa bahay na pinatayo ko po. Pero ako po dito sa Europe po, ako po ay nangungupahan. Lahat po ng pera na pinagtrabahuan ko, beautiful people, sa tagal ko po dito sa Europe, beautiful people, ay wala po. Hindi po ako kagaya ng iba kong mga kakilala ko po, kaibigan ko po, mapera po silang lahat dahil hindi po sila nagpapadala at nagpapatayo po ng bahay po sa Pilipinas. Kasi ang katwiran po nila na handito sila sa Europe, bakit ako magpapatayo ng bahay sa Pilipinas na hindi naman ako titira doon? At masisira lang ng masisira ng bagyo, baha, di ba? Totoo po yun. Kaya naanuhan ko rin po yun. Sabi ko, ang laki po ng panghinayang ko. Pero sa other side naman po, ay parang nakatulong din po ako. Napasaya ko yung nanay, tatay ko rin po. Dahil hindi na po sila yung mag-i-evacuate pag babaha po o may bagyo po. Kasi po, matibay po yung bahay na pinagawa ko po. Parang building din po yun, parang kundo rin po ba, na ang dami pong bakal, malalaking bakal. Ang mahal po talaga pagpagawa ko doon. Doon po lahat ng pera ko po naubos. Kaya ako lang po sa magkakaibigan, kakilala ko po dito sa Austria, beautiful people, ako lang po ang taong walang pera po. Pero mga kasama ko, kaibigan ko po, nahandyan po sila. Anytime po sila mag-travel po, may pambayad po sila, pang hotel, pang travel po. Ako po hindi, nangangapa pa po ako kung saan ako kukuha po ng pambayad ko po sa akin pang travel po. Ganyan po. Minsan ako po ay nanghihingi sa anak kong babae, minsan sa mga anak kong lalaki. Sabi ko, ako ay gustong sumama doon, mag-travel, bigyan niyo ako ng pera pang travel. Ganyan po ako, beautiful people. Dapat nga hindi na ako manghihingi sa kanila kasi may mga sarili na po ba silang bahay, nagbabayad din sila. Siyempre po, sabi naman ng anak ko, anytime naman, pagka ako'y nanghingi sa kanila, sabihin ko lang daw. Yun po, totoo po yan, beautiful people, yan po ang buhay ko. Totoo po yan. Ako po, nagba-vlogs po ako, nagmumutya po ako, pero wala po akong kinikita sa vlogs ko po. Sa pagmumutya ko rin po, wala po akong kinikita po. Kasi nga po, hindi po ako nagbebenta po ng mga mutya po, kundi ako po yung namimigay, tapos po ako pa rin po ang magbabayad sa mga
pa-shaping po ng mga pinapadala ko po sa mga beautiful people ko, mga subscriber ko, ganyan po ako. Totoo po yan. Kaya marami pong nagsasabi sa akin. Kaya minsan hindi ko po binibidyo yung mga sinasabi nila po sa akin kasi po ayaw ko po rin makasakit po ba na sasabihin lang naman nila katangahan daw yung ginagawa ko po dahil nagba-vlogs po ako pero wala po akong kinikita. Kasi po, totoo po yun. Sumasahod po ako sa YouTube pero hindi naman po sumasahod ako magiging milyon na po ako at mayaman na po. Hindi po. Ang sinasahod ko lang po ay mga 59 euro po. Tingnan nyo, beautiful people ha. Sa isang buwan-buwan po sumasahod lang ako, mababa lang po. Kasi po, kung sino lang po nanonood sa akin po at hindi ini-skip po yung aking vlogs po at saka yung aking ads po, doon po ako kumikita. Pero, siyempre, beautiful people, ako po kasi ay ang maliit lang akong vloggers po. Hindi po ako kagaya ng mga artista at mga matagal ng mga vloggers na milyon-milyon na po ang kanilang mga vlogs po. Sa akin po, Diyos ko po, wala pa po yan sa kalingkingan ng mga ibang vloggers po na meron na silang 100,000, 1 million, may mga ganyan-ganyan na po. Ako po, tingnan nyo lang naman, beautiful people, di ba? Ang hirap po bunuin ang $100, beautiful people. Kasi po, binabawasan po yan palagi ng, ng YouTube. Totoo po yan. Binabawasan po yata. Binabawasan po yan palagi ng YouTube po. Ang mga kinikita po. Kaya hindi ka po talaga makaabot po ng $100, beautiful people. Kung sa $100 po, baka ikaw ay sa mga 85 euro lang makuha mo sa isang buwan po. Yun po ang yung siswelduhin mo po. Pero kung ikukumbite mo po yung $100 po sa sa pesos po, ay malaki po yan sa Pilipinas. Dito po maliit po yan. Kaya kaya ko lang po bumili ng ng tinapay, ng kape, o kaya po ng asukal, gatas po sa aking sweldo po sa YouTube. Alam po yan ng YouTube, kahit marinig po ng YouTube ang aking sinasabi po, alam po yan na ganyan lang talaga ang aking sweldo, beautiful people. Akala po kasi nila ay porke nag-YouTube na po ako, nagba-vlogs po ako, ay mayaman na po ako at malaki na po ang sinasahod ko. Hindi po. Kung hindi po ako nagtatrabaho, beautiful people, wala po akong pambayad sa upa ng bahay ko, beautiful people. Totoo po yan. Wala po akong pambayad sa upa ng bahay ko. Saan ako pupulutin? Isang vlogger naninirahan sa labas. Walang bahay. Walang di ba? Kawawa, beautiful people. Totoo po yan. Kaya ako po, nagba-vlogs po ako at nagtatrabaho pa rin po ako. Kaya nagpapasalamat nga po ako sobra-sobra po kay Nieves Takinaka po. At saka sa mga vloggers ko po, gaya nila Mark Neil, nila Yolanda Kaisa, ni Adeline Macaraig, at saka kay Maria Ambrosio po. Kasi po, sila po yung mga mga subscriber ko po na hindi po sila, yung maramot po ba na kahit ganun po, napapasaya rin po nila ako. Kasi alam naman po siguro nila na hindi po ako yung malaking vloggers po o sikat na vloggers po. Ako po ay hindi po ko sikat at hindi po ako malaking vloggers po. Maliit lang po kong vloggers, beautiful people. Totoo po yan. Ako lang po ay nagpapasaya po ng tao. Kahit nakikita nyo po ako'y nagpapasaya na parang luka-luka o saan-saan po, ang kabila naman po ng side ko po ay malungkot din po. Kasi una po, dahil ako nga po, nagtatrabaho po ako minsan 8 oras o kaya po 9 na oras. Yung sweldo ko pong yun lang din po ay pambayad ko lang din po sa aking upa ng bahay ko po, kuryente, tubig, may yung heater po, yung sa Hitsong po ba yung ganoon po. Siyempre po yung pambayad ko nga po. Kahit po ulitin ko po yan, beautiful people, kasi po ang akala po ng mga pamangkin ko po sa Pilipinas, dahil po ako isang vlogger po, ay malaki na po ang pera ko po, malaki na po ang sinisweldo ko po.
Baka nagsasalita na po sila ng masama sa akin ba, na si tita hindi na nagpapadala ng pera, nanghihingi ako sa kanya ng pa-birthday o ano, hindi man lang ako pinadalhan. Hindi man lang niya maipagawa yung bahay dito sa Pilipinas. Beautiful people, isipin nyo lang din po ha. Ako po ay hindi po nakatira sa Pilipinas po. Sila po ang nakatira, sila po ang magpa-repair ng bahay, di ba, beautiful people? Linisin nila yun. Alagaan nila kasi doon sila nakatira, hindi naman ako eh. Tapos po, yung mag-birthday sila, hindi naman po ako ang ina, kundi ako'y tita lang po ako. Bakit sila manghingi sa akin, beautiful people, di ba? Dahil porque nasa abroad po ako, hindi ba nila alam na ako din ay naghihirap din at hindi ko alam kung saan din po ako kukuha ng aking pambayad ng upa ng bahay kung wala po akong trabaho? Ang akala po kasi nila porque nagba-vlogs po ay malaki na po kinikita, kagaya ng ibang nagba-vlogs po, malaki po. Milyon-milyon na po ang kanilang subscriber. Milyon-milyon na po yung kanilang mga kinikita rin at mga 1,000 o 25,000 na siguro dollar ang nakukuha nila. Ay akin po, sumasahod nga po ako, tingnan nyo, euro po ha. Minsan po 75, 70 euro. Iko-combine po natin yung 70 euro, beautiful people, sa pesos. Sana ba yun? Sandali lang, beautiful people. Kunin ko lang po yung ano ba to? Sandali, itong pintuan na to, may kumakalabog. Bakit kaya kumakalabog? Malakas po ang hangin. Kaya kumakalabog po kasi bukas po yung mga bintana ko po eh. Ayan po oh. Tapos bukas din yung kabilang bintana ko para po ba pumasok yung fresh air po ba. Kasi po nasa kondo ka po kasi kailangan po fresh air po ang pumasok po ba. Kaya ganoon, beautiful. Totoo po yan, beautiful people. Kahit nga po ang iba pong mga baguhang vloggers po ay wala pa po silang Google AdSense. Kahit ilang K na po yung kanilang ano po, wala po. Kasi po mahirap po talaga bunuin ang $100, beautiful people. Hindi po easy yan sa mga vloggers po. Totoo po yan. Tapos po, ako po, sumasahod nga po ako buwan-buwan. Naka-4 na sahod na rin po ako kasi nga buwan-buwan na po eh. Magkano lang po? Minsan, yung una po, sumahod po ako ng ano po, 249 euro. Unang sahod ko po yun ha, 249 euro. Magkano yun 249 euro? Sandali nga. Sa pesos po ha. Unang sahod ko po yun, beautiful people. Nasaan yung ano? Sa 249 times 14,442 pesos po. Yun po ang nasahod ko po. Nung unang sahod ko po ha. 14,442 pesos po. Pangalawa po ay sumahod lang po ako ng 72 euro po. Tingnan nyo nga naman, beautiful people. 72 euro. 4,176 po. Yun po. Tapos pangatlo po ay mga 52 euro lang po. Hindi po talaga ako umano kasi po, kumbaga po hindi po ako makaabot ng ano po $100 eh. Ganyan po. Kaya hindi nga po ako, siyempre, kasi po ang dami pong nagtatanong, Kati, mayaman ka na kasi nagbablog sa. Hindi po, Diyos ko po. Tingnan nyo, beautiful people ha. Sumahod lang ako ng 3,016 pesos kumbaga sa 52 euro ko po. Ganyan lang. Paano? Sino ba po makakabili? Dito po ay euro po ang ano, mga bilihin po dito. Sobrang mahal po. Maliit po ang sweldo. Malaki po ang bayaran. Kaya yan, beautiful people. Pero alam po yan ng YouTube po na magkano po ang sweldo ko. Naririnig niya po yan kasi po
nagbablogs ka po, kung ano po yung mga sinasabi mo po yan, ay pinapakinggan po nila ng ano po yan, ng ano yung, ano ba yun, yung tinatawag nating ano, head cook? Mga nagtatrabaho po yan sa mga internet, mga calling center po, mga ganyan-ganyan po, mga YouTube po, na nakikinig po yan sila. Totoo po yan. Sasabihin nila, si Kati Schlosser, oo, hindi nga yan sumasahod ng malaki sa YouTube kasi minsan ang kaniyang mga subscriber ay yung ini-skip ang mga ads niya, yung minsan hindi niya tinatapos ang panonood, iilan lang tao ang nanonood, 'di ba, beautiful people? Totoo po 'yan. Kaya marami po akong nauubos ang pera ko po kaysa sumasahod po ako sa YouTube. Kasi po, itong mga mutya ko po, pinamimigay ko lang po eh. Tapos hindi ko po pinababayaran, hindi ko po binibenta. Kaya nga po, ang dami pong nagsasabi sa akin, benta ko lahat yan, maraming bibili niyan, maraming magbabayad sa iyo niyan. Totoo po yan, beautiful people. Pero ako po ay hindi ko po binibenta. Pero ang mutya po talaga ay hindi ko po talaga binibenta, beautiful people. Kasi po, mutya po yan eh. Kasi po, hindi po lahat ng tao po ay may pera po. Lahat po ay gusto magkaroon po ng mutya, ay hindi po nila mabili-bili po dahil sa sobrang mahal po ng mga mutya, beautiful people. Totoo po yan. Sobrang mahal ng mutya dyan sa Pilipinas, beautiful people. Para mo nang bumili ng appliances po, o frigider po, o TV po. Mas buti pa nga ibili mo ng TV kaysa namang bumili ka ng mutya. Kung ako, beautiful people, papipiliin po ako, hindi po ako bibili ng mutya. Hindi po ako bibili. Totoo po yan. Bas bibilhin ko po 3 kabang bigas. Ganyan po. O kaya po, magnegosyo po ako ng mineral water po at saka bigas po. Ganyan po ang gagawin ko kasi tagutom po ang mga tao. Aanuhin po yung mga bato na yan, beautiful people. Aanuhin po yung mga mutya. Diba? Pampaswerte nga po, totoo po yan. Pero hindi po yan yung pampaswerte na, ito, mas pampaswerte ko to. Magpahiga-higa na lang ako, magpaupo-upo na lang ako at hindi ako kikilos hanggang sa tubuan ng mga tigyawat yung likod ko, puwit ko. Ay, meron naman akong pampaswerte, iyan ang kikilos sa akin para ako'y swertehin. Hindi po, beautiful people. Kailangan po, kung kayo po ay may mga pampaswerte, beautiful people, kailangan po ay kumikilos din po kayo. Sisipagan nyo pa rin po para magdubli po ang inyong swerte. Ganyan po yan, beautiful people. Totoo po yan. Kasi po, ang mga pampaswerte po ay gabay lang po yan. Ang ibig sabihin po gabay po yan ng ating nature po, gabay po ng ating kalikasan po, na singaw lang po sila ng mga kalikasan na nakuha po natin. Kaya ginagawa natin na, ito gagawin ko tong pampaswerte kasi magnenegosyo ako. Ganyan. Siyempre po, kapag po kayo ay may mga negosyo po, sisipagan nyo po yan. Hindi po yung utos dito, utos lang po kayo. Tapos yung pera nakikitain nyo, ibabayad nyo lang din po sa inyong katulong po o sa inyong kasambahay po o ano. Wala din po kayong kikitain, di ba, beautiful people? Kukuha lang po kayo kung may mga trabahador po, kung kayo talaga po ay matindi na po at maasenso na po at meron na po talaga kayong pinagkakakitaan na buwan-buwan ay meron na pong dumarating po sa iyong malalaking pera po, mga bigatin na po, mga big deal na po ba? Pero kung kayo po ay may tindahan lang po, iuutos nyo pa, hindi pa kayo ang kikilos, di ba? Mayroon po talagang taong tamad, beautiful people. Siya po ay may tindahan na o grocery po, iuutos pa niya, iuutos. Siyempre po, pag uutos nyo po ay may sweldo din po yan. Ngayon po ay wala na pong libre. Kung iipunin nyo po yung pinampasweldo nyo po sa tao nyo, kung kayo lang po ang gumagawa, kayo po ay lalong aasinso po. Pero kung kayo po ay sobra-sobra po ang inyong pera po, at kaya nyo po magbayad sa mga trabahador nyo po, o kasambahay, o katulong, o kung ano man pong chichiburitsi po, ay siyempre, beautiful people, nasa inyo po yun. Totoo po yan. Kasi po, ang mutya ng kalikasan, beautiful people, noon pa po yan, kasabihan po nga natin sa mga matatanda pa, kanunuan pa, ako ay may pampaswerte. Ito, kahit nga po sa sugal, di ba? Kailangan ko ng pampaswerte. Gumagawa po sila ng pampaswerte po. Kinakausap po nila yan. Dinadasalan po nila na mabuhay po ang kanilang mga pampaswerte po. O kaya mutya. O kaya po yung kanilang mga bertod po.
dinadasalan po talaga. Kahit anong dasal na po yan. Para lang po mabuhay at bigyan po sila ng swerte po. Sandali nga. Sarado ko lang po yung bintana. Malamig. Nilalamig po ako. Totoo po yan, beautiful people. Kung may pampaswerte ka nga, tapos hindi ka naman kumikilos, hindi ka naman gumagawa, wala din po yan. Kaya nga po ang mga India po, may pampaswerte po sila, pero hindi po sila mahilig mag-utos po. Sila po ang gumagawa. Bumabangon na po sila ng madaling araw. Inaasikaso na po nila ang paghihiwa ng sibuyas, kamatis, kung ano-anong mga hinihiwa po nila. Nagtitinda na po sila ng madaling araw po. Inaano na po nila ang kanilang mga paninda, ang kanilang negosyo po. Ganyan po ang mga India. Kaya lalo po silang yumayaman. Lalo po silang nagkakaroon po ng pera po. At yumayaman po, kung saan man po sila sulok, may pera po sila. Ngayon po, nagpapautang pa po sila ng pera po sa mga tao na gusto manghiram. Tapos po, araw-araw sisingiling ka po nila. Kasi po, yun nga po tinatawag po na 5-6 po, di ba? Hulugan. Ganyan po, beautiful people. Totoo po yan. May kilala rin din po akong Pilipina po dito. Malakas din po siya magpautang, beautiful people. Pero ang pinipili niya po, hindi niya po, noon po kinukuha niya po mga passport ng mga Pilipina po, pero ngayon po ay pwede ka rin magpagawa po ng bagong passport po. May passport nga, dala-dala niya yung passport, pero pwede ka rin naman magpagawa ulit ng bagong passport, kaya hindi na po niya inaano po yun, kinukuha. Ang kinukuha na po niya ay mga titulo po ng bahay po. Tinan mo! Ang kinukuha niya po, mga titulo po ng lupa at bahay po, at saka po yung mga sparbok po, ang kinukuha niya pagka siya po nagpapautang po. At saka mga alahas po, kailangan po nasa kanya po yung mga alahas, pati tingnan pa po niya yan, kung iyon ay mga tunay na alahas na dinadala niya po pagka nanghihiram po ng pera po sa kanya. Ganyan po kawais yung isang Pilipina po yun. Kaya siya po ang pinakamayaman pong Pilipina po dito. Siya po ang dayuhan po ng mga Pilipina po na nanghiram, lalo na po yung mga sugarol na mga Pilipino. Diyan po siya, nangungutang, nanghihiram po ng pera sa kanya, pero nandoon po ang kanilang mga, hindi po sila nagsasanla po ng mga gamit-gamit. Dito po ay hindi po gaya ng Pilipinas na, pwede ba isanla ko ang frigider o TV ko po? Dito po ay hindi po mahalaga ang TV at frigider po dito. Kasi po dito po, mabili po yan ng kung ano-ano lang po. Aanuhin mo po ang frigider, pampasikip lang po sa bahay niya yan. Aanuhin mo ang TV kung may TV naman po siya, di ba? Hindi po niya kailangan po yan kasi ang TV po dito, taon-taon po ay nagpapalit po ng TV rito, beautiful people. Ganyan po yung mga plasma, yung mga maninipis na mga TV po, ganyan. Taon-taon po kasi po, dito po ay lagi po bago dito, mga gadget po dito ay lagi pong bago. Ganyan po rito. Kasi po, ang kinakatakot po rito ay baka po masunugan. Pero ako lang siguro po ang taong hindi nagpapalit po taon-taon kasi wala. Ako po ang kawawang cowboy po ba? Hindi po ako nagpapalit habang gumagana pa po yung aking yung aking mga gamit sa bahay po ay hindi po ako bumibili. Sabi ko nga po, pag ako po ay nakalipat ng bagong bahay, kung ako po ay mag-click o mag-boom yung aking yung aking YouTube channel po, wala din kahit anong kahit araw-arawin ko pong mag-vlogs po, maghanap po ng mutya po o manghunting po ako, ang ang YouTube po ay talagang hindi po. Kailangan po talaga magtrabaho po talaga ako kasi kumbaga po, hobby ko na lang po siguro ang manghunting, beautiful people, at mag-vlogs. Kasi po uunahin ko po talaga ang pagtatrabaho ko po kasi doon po talaga ako sumusweldo sa pagtatrabaho ko po. Yun po ang nagbabayad po ng aking ng aking upa ng bahay, pagkain ko po, tubig, internet, kuryente po, yung po sa ticket sa train, yan po talaga. Meron po akong pero ang YouTube po, hindi ka po pwedeng umasa diyan sa YouTube, beautiful people, ang sweldo mo. Hindi po. Kumbaga po, hobby mo na lang po ang mag-YouTube po. Huwag mo po kakaryerin ang pag-YouTube, beautiful people, o pagbablog po. Kailangan po may extra ka rin pong trabaho, beautiful people. Kumbaga, ang YouTube po ay lang po yan eh. Kung pwede ka mag-YouTube, pwede ka mag-vlog, ganyan po. Kasi po,
Hindi ka naman po sisweldohan ng YouTube po na kung anong sweldo po sa trabaho po. Hindi po. Kung may manood sa iyong vlogs po, yun, kikita ka po. Magkano lang? 1 cent, 2 cents. Hindi man lang 1 euro. Wala po. Pagka po halimbawa po ay naka 1 euro ka po, kung ang video mo po may nanood po na tao po ay mahigit 1,300 po, 1 euro po yun. Pero kung 200 tao lang po o kaya po 75 tao lang po o 65 tao po o kaya po 200, 300 na tao o 500 na tao po nanood sa iyong vlogs po, wala ka pa rin pong kikitain yan kundi 1 cent, 2 cents lang po ang ibig kong sabihin po. Kumbaga po sa Pilipinas po, pesos po ay sentabo lang po ang nakukuha mo po. Wala ka po talagang sasahurin po. Hindi po yan ibibigay po ng YouTube po, yung ganyang mga sweldong pera po. Hindi po. Kaya, sipagan pa rin po. Maka 1,000 ka po sa iyong sa iyong vlogs po, mga tao nanood na yung video ko ay naka 1,600 siya. Hayun po, mayroon ka po noon $1 o 60 cents, ganyan po. Pero kung yung mga 900, 800, wala ka pa pong $1 noon, beautiful people. Kaya napakahirap po ang mag-vlogs po. Kahit ano po, kailangan po, magba-vlogs ka po. Kung masipag ka po, maganda. Kung mag-boom naman po at mag-viral po yung video mo ay napakasaya po. Pero kung hindi po, tiis-tiis ka lang po. At saka kailangan po, wag mo pong iiwanan o i-surrender po ang iyong dati mong trabaho po. Kasi po, doon ka lang po sisweldo noon sa trabaho mo eh. Hindi po sa YouTube. Kung nakikita nyo po ang mga nag-YouTube po ay sinuwerte po sila, nag-boom po ayun, nag-million-million na po ang kailang mga subscriber po. At malalaki na po ang mga sweldo nila kaya nakakabili po sila ng lupa't bahay at sasakyan po, ganyan po. Dahil po, masipag po sila kasi po, nag-YouTube po sila, may business pa po sila, nag-aano sila sa nila. Online, sila, nag-online business pa po sila. Doon po sila nag-aano po. Kung mag-online business po ako, gaya po ng ganito po, baka po ako ay magkapera po. Pero ako po ay hindi eh. Kasi po, nagtatrabaho nga po ako eh. Nagtatrabaho pa po ako ng mga 9 years po, bago po ako mag-pension, yung po. Kaya lang, talagang ganyan, beautiful people eh, di ba? Yung iba po kasi, business nila ay online business po, kaya sila ay nag-boom kagad po ang kanilang mga subscriber nila, yung mga YouTube channel nila po, ganoon po. Pero gaya ko po, na maliit lang akong vloggers po, may manood o wala po, ay wala po talaga akong kikitain. Kaya inuuna ko po talaga ang pagtatrabaho ko po kaysa magba-vlogs. Kasi po, marami pong mga subscriber, ma'am, bakit wala po kayong video ngayon, ma'am? Ma'am, bakit iisang video lang po? O siyempre, beautiful people, uunahin ko po ang trabaho ko kaysa po ako ay mag-vlogs po. Dahil wala naman po akong sinisweldo dito sa mga ko po eh, di ba? Sa aking vlogs po. Maliit lang po. Pambili lang po ng tinapay at kape lang po. Dahil po wala po ako sa Pilipinas, nasa Europe po ako. Kaya kung minsan po, pag ako po ay nagba-vlogs po, hindi lang po pagmumutya, kundi po pati yung saan-saan po ako nagta-travel po, para makita nyo po anong klase po ang bansang iyon, nakikita nyo po, nakarating sila doon, wow, ganyan, kahit sa mata nyo lang po, ay nakita nyo po, o napanood nyo po, ay ganoon pala yung bansang iyon, ganito, wow, yung mabubusog din po ba yung mga mata nyo po, beautiful people. Gaya po ng mga kasamahan ko po, sila po ay mahilig po sa mga garden, sa mga blooming po. Ang mga kasamahan ko naman po ay mahilig po sa mga shopping. Kaya po doon po kami napunta po sa pagsha-shopping. Pero ako po ay wala po akong binili, beautiful people. Totoo po yan. Kasi po, iniisip ko na, mayroon naman ako niyan, anuhin ko lang, bibilhin ko lang, itatambak ko lang naman din sa bahay, di ba? Ang binibili ko lang yung mga, mga mahahalaga na hindi ko po gaya po nito, halimbawa po. Kaya ito, nabili ko siya noong, tsaka ito po.
Totoo po yan. Yung isa kong pong kasamahan, dami po niyang biniling mga damit po, at saka mga alahas po. Kaming mga isang grupo, kanya-kanya pong grupo-grupo kami, nagkakahiwa-hiwalay po kami. Ganyan lang kami, beautiful people. Kaya minsan, ako po, pag hindi po ako nakakasama sa mga travel nila, ay doon ang ganda pala, doon nagsisisi po ako pag hindi po ako sumama. Ay sayang, sumama sana ako kasi may nakita ako doon sa ano na yun, maganda pala yung ano nun. Ganoon, di ba, beautiful people? Kagaya po nung isa kong kasamahan, Kati, nag-video ka, saan ba yun? Hindi ko nakita yun, gusto ko yung bilhin na yun. Hindi na po kami makabalik doon. Ganyan po di ba? Totoo po yan, beautiful people. Tapos yung pinuntahan namin bahay po, nakalibre po kami ng kain. Kasi po, alam nyo naman po ang mga Pilipino, beautiful people, na napakabait po. Kung saan po may mga nagta-travel po na puntahan po siya, bisitahin niya po, talagang maasikaso po talaga sila sa mga bisita. Hindi pa rin po natin nawawala ang ating tradisyon po ba na pag may bisita, inaasikaso po ang mga bisita at saka masaya tayo pag may bumibisita sa ating bahay po. Kasi kapag po may bumibisita po sa ating bahay po, ang bahay po ay siniswerte po yan. Siniswerte po yan, beautiful people, kapag ang bahay mo ay binisita po. Sandali nga, nasaan na yung aking ano? Ayan po, buhay pa rin po siya, beautiful people, Wow, buhay pa rin po yung aking tipaklong. 4 na araw na po siya. Grabe. Grabe. Sana swertihin naman na ako, oy. Ayan po yung aking tipaklong, Sana nga, bigyan ako ng swerte. Kahit ako po, tumataya po ako sa loto at saka sa Euro Million, beautiful people. Totoo po yan. Ako po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya tayo po ay lagi tayo magdasal po. Kahit po ang mga vloggers po sa tungkol po sa panghahunting, pang po ng pagmumutya po, ay hindi pa rin po umaasenso, pero yung iba po ay umaasenso po dahil po sila ay wais po sila. Dahil po ang kanilang mga mutya po, ang kanilang mga agimat o anting-anting po o bertod po o kung mga mahiwagang oil po ay binibenta po nila. Doon po sila kumikita po. Pero ako po ay hindi po ako nagbebenta po. Yun lang po talaga ang aking. Kaya ako po ang vloggers na hindi po yumaman at hindi po kumikita po sa vlogs ko po dahil hindi nga po ako nagbebenta ng aking binavlogs po. Yung iba naman po, yumayaman po sila sa pagba-vlogs nila po kasi nag-o-online business po sila. Nagtitinda po sila ng mga damit, alahas po o bag po, ganyan po, di ba? O kaya po yung mga mutya po nila, pinaghirapan nilang binibenta po nila. Akin po ay hindi po Ganyan po ang akin. Kaya nga, kasabihan, sabi ng mga kaibigan ko, ay, ibang klase ka naman. Ibang klase naman yung vlogs mo. Wala kang kikitain yan. Nagsayang-sayang ka lang ng pera. Nagsayang-sayang ka lang ng pagbabayad mo sa internet mo. Nagsasayang-sayang ka lang sa paghihirap-hirap, paglalakad-lakad mo. Tapos magba-vlogs ka pa. Wala kang kikitain. Wala kang ano. Ganyan po. Totoo po talaga yan, beautiful people. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, ako ang kawawang cowboy. Gaya po ng mayroon pong mayroon po din akong subscriber po. Inuupiran niya ako, magtinda ko ng gold bar. Naku po! Hindi po ako tanga at hindi po ako gago at hindi po ako pwedeng utuin, beautiful people. Ang gold bar po ay hindi po yan tunay. At bawal po yan dito, beautiful people. Na magtinda ka ng gold bar galing ng Pilipinas papunta dito. Diyan pa lang sa Pilipinas, hinuli ka na, no? Akala, mga scam, beautiful people, alam ko po yan. Hindi nila ako pwedeng utuin o linlangin o anuhan po. Kasi, kumbaga po ay papunta pa lang sila, ako po ay pabalik na. Ang ibig ko pong sabihin, alam ko po yan. Bata pa po ako, laking Quiapo po ito. Trabaho po yan ng mga kasamahan ko po sa Quiapo po, yung yung mga tinatawag na galing sa Igorot, galing sa mga Ipugaw, galing sa kung ano mga hinuhukay sa mga ano-ano. Kunwari, gold. Papakitaan ka talaga ng gold, pero hindi nila alam na ini-sprayhan na gold yan at pinipinturahan na gold yan. Kahit basagin yan, kahit martilyohin yan. Alam ko po yan kasi may kilala po akong ganyan. Mga tao po na manloloko po. Tapos,
bibilangin yung pera na papel ay iyan po ay nasa ibabaw lang po ay mga thousand pero ang susunod na puro ano na po yan, dyaryo at mga typewriting na po yan. Ganyan po yan, Diyos ko po, kilala ko po yan eh. Yung mga gold bar na hinukay daw sa kuweba sa mga ganyan-ganyan at ibebenta ng sabihin 500,000. O sige, mura na lang, mga 200,000 na lang. At kukuha pa ako doon kasi may sako-sako at hindi ko mabuhat-buhat at babalik ako. Wala na po, itinakbo na po ang inyong pera po. Kilalak, Diyos ko po. Ako pa po, wag niyo po akong operan sa mga ganyan, beautiful people. Kaya ako po, sanay na sanay po ako sa mga ganyan. Nagkamali po kayong puntahan ng vlogs ko po. Kasi po, ang vlogs ko po ay hindi po sa mga manluloko po at hindi po ako sa mga ano po ba, mga ganyan. Totoo po yan. Kahit sabihin pa, bibilhin nyo lahat ng aking mga mutya at ganyan-ganyan at ibibigay at ipapadala. Hindi po. Manloko po kayo ng iba, wag po ako. Kasi po, ako po ay sanay po ako sa mga ganyan, beautiful people. Marami po akong kilala. Laking Quiapo po to, laking Divisoria din po ito. Nung bata po ako, ang dami ko po ding nalalaman sa mga ganyan po. Kaya lang, ang nanay ko ay sabi lang lagi ng nanay, wag kang sasama-sama sa mga ganyan, nini. Sabihin talaga ng nanay ko. Totoo po yan. Naaakit din po ako sa malaking pera na nakikita ko sa mga kaibigan ko po noon, sa mga kasamahan ko po sa, ano po, sa Quiapo po, sa Carriedo po. Takbuhan dito, pulitsay, mga pulis po, mga ganyan. Ako po, sanay po ako sa mga ganyan eh. Kaya, sige, nagtakbuhan sila. Kami dalawa lang ng nanay ko, nandun, nakatayo lang kami. Ako lang tagahiyaw na manggat, isang, 10 piso, tumpok ng... Tinitinda po namin ng nanay ko ay sa tumpok-tumpok po na Indian mango po sa kalsada po, sa Carriedo. Tapos po, may mga pa rin po kami noon sa punta po kami ng Divisoria po. Nako, nanay ko saka ako po, wala pong nakakaalam sa Bulacan po kami ay namumulot po ng mga mga nahuhulog po na mga sibuyas, luya, kamatis po sa Divisoria po. Mga nahuhulog, hindi na po nila pinupulot po yan. Mga carrots po, ang ginagawa po ng nanay ko, ayun may nalaglag kunin mo yun kasi kaya mong yumuko, kaya mong umupo. Inanay ko siyempre, na rin po yun, ina rin po yun, masakitin din po ang baywang noon. Ako po tagapulot ng mga kamatis na nahuhulog, beautiful people. Mga carrots, mga repolyo po, dala-dala namin ng nanay ko, bayong at saka sako po. Hindi niyo po talaga alam ang buhay ko po noon, beautiful people. Kaya sabi ng nanay ko, wag lang tayong manloko at saka maggawa ng masama. Yun talagang sinasabi lagi ng nanay ko. Pero ang utak ko po, gusto ko one time lang ako sasama sa ganun, magkakapera na po kami ng nanay ko. Pero ang nanay ko, sabi, wag diyan, kunin mo na lang yung mga kamatis na sabi ng nanay ko, kunin mo na lang, pulutin mo na lang yung mga nalalaglag ng mga tindera dyan sa Divisoria, yung mga nahuhulog na mga gulay po. Totoo po yan. Nung bata po ako, kaya lagi po ako sinasaba ng nanay ko po, ganyan po ako kahirap noon, beautiful people. Kaya sabi ko lang, Nay, pag nag-18 na ako, Nay, lalabas ako ng Pilipinas, Nay, mag-abroad ako. Yun lang din sinasabi ko. Maiahon ko kayo. Kasi nanay ko po, hindi po siya yung magnakaw o po, yung sasama-sama ako sa mga bata doon na nanakaw, naghahablot ng pera o alahas po. Kahit po yung may babae pa nga doon na nakakwintas po siya, hinablot po siya noong mga, kung tawagin po ay mga batang hamog po, yung mga nagra-rugby, beautiful people, hinahablot nila ang mga kwintas, beautiful people, nung kami po noong bata kami. Sabi ng nanay ko, wag ka sasama-sama doon kasi mamahuli ka ng pulis, wala akong pantubos sa'yo. Sabi talaga ng nanay ko po yan. Mga kalokohan po ng mga kabataan, beautiful people, kung ginawa ko po yun, ay hindi po ako napunta sa ganitong lugar po. Totoo po yan. Kaya ang nanay ko po, makikita niya mga bata doon, hinahablot sila ng mga pulis, mga sila, sinasakay po sila ng ganun po mga trabaho nila. Kami dalaw ng nanay, ako, tagahiyaw lang ng mga tinda niya. Tapos nagtitinda po kami ng yung po bang basahan, nagawa niya po. Yung basahan po ng, ba tawag niyan? May tawag dyan yung basahan po na niya po, parang gansilyo na basahan po sa paa at saka sa doormat ba? Yung doormat po, ganyan po ang gawain ng nanay ko. Tapos, nagtatahi din po siya ng ng mga happy sleep, mga punda po, ganyan po. Tapos,
yung basahan po sa kaldero, yung patungan ng kaldero po, doormat din po, yung ganyang kalaki po, ganyan. Yan po ang tinitinda namin ng nanay ko. Dala-dala ko isang bayong na doormat na pang sa kaldero, tapos basahan sa paa. Ang nanay ko naman, lukdo-lukdo niya po yan, karga-karga niya po sa ulo yan. Ganyan po ako kahirap nung bata po ako. Pero yung 3 ko pong kapatid hayon, natutulog po hanggang umagahin, hanggang tanghalian na sila, hanggang sa dumating na kami ng nanay ko. Ayun, ganyan po talaga ako sa nanay ko po, beautiful people, kaloyal ko po. Dahil ayoko po yung nahihirapan ng nanay ko, lagi niya akong sinasama. Madaling araw po, 3:00, gumigising na po kami ng nanay ko, bumibiyahe na po kami ng jeep. Bulacan papuntang monumento, pagkatapos magta-transfer pa po kami papunta sa monumento, doon po sa may, yung kung naalala ko, sa may Eber, doon sa Kayan pa noon, hindi ko na po alam kung ano ngayon. Sa Eber, papuntang Divisoria, ang hangin po ng jeep, napakalamig po, giniginaw po ako, bata pa po ako noon. Natiis ko po yun dahil gusto ko lang po matulungan talaga ang nanay ko po. Tapos po, yung dala-dala namin, ubos po lahat yan. Punta na kami, manonood kami ng nanay ko ng, ng sinihan. Hindi pa po kami uuwi ng nanay ko. Manonood po kami ng sine. Tapos po, kakain kami, bibili kami, magbabaon kami ng nanay ko ng pagkain sa sinihan. Ganyan po kasi sa sinihan, pero masaya po kami ng nanay ko. Sabihin ng nanay ko, wag mong sasabihin sa mga kapatid mo, ikaw madaldal ka rin sinasabi mo sa mga kapatid mo, kaya nakakatikim ka ng latigo ng kapatid mo Ganun po talaga nanay ko noon, alala ko po nanay ko po. Ganyan po kami ng nanay ko ka-close. Bata pa po hanggang ngayon po, kaya lang wala na po pumanaw na siya Totoo po yan, kaya kung tayo po ay magagawa po ng masama, ay wala po yan. Kaya marami po, yung mga offer nyo po at mga panluloko nyo po sa akin vlogs po, yung mga ganyan-ganyan, mga nagpapanggap po na ganito-ganito, na mabait o ano-ano, dahil magkaroon lang po. Alam ko po yan, kilala ko po yan, mga ganyan po mga trabaho, kilala ko po yan. Kaya hindi po ako pwedeng maloko po ng isang tao na alam ko po yun, nung kabataan ko hanggang sa ngayon ay alam ko rin po mga tao manluloko. Hindi nyo po ako niluloko, beautiful people, kundi ang sarili nyo po ang niluloko nyo po sa pagsisinungaling nyo, beautiful people. Alam po ng Diyos yan kung anong ginagawa nyo po. Alam po yan, kahit sabihin po, hindi naman niya malalaman kasi nasa lang naman to, sa internet o sa scam, pero ang Diyos po at saka ang langit po, nahandyan po nakatingin sa inyo kung kayo po ay mga taong manluloko po. Totoo po yan, beautiful people. Sige na, beautiful people, ako'y aalis na po, papasok na po ako ng trabaho. God bless po sa inyong lahat at stay healthy po, stay at home po. Dahil po nagkalat pa rin po ang virus ngayon, beautiful people, baka po tayo ay magpapasko po na tayo-tayo lang din po. At may pagkain man o wala po. Ganyan po talaga ang buhay natin, di ba? Kaya magpasalamat na lang po tayo kung anong mayroon pang dumating sa atin. Maliit man o malaki po ay magpasalamat pa rin, beautiful people. Gaya po nitong ahas na ito ay napakatarantado. Sabi nung ahas, ikaw ang tarantado, bakit mo ko nilalagyan ng ribbon? Kaya di kita pinapatama sa loto. Oy, patamain mo ko sa loto ha. Ikaw, pag hindi, igigrill kita. Ha? Gusto mo? Madali kitang igrill. Pero ikaw ay bato, ay nahandyan naman ang aking martilyo. Mamartilyohin kita. Swerte mo at hindi kita minamartilyo. Noon, mahilig ako magmartilyo ng mga mutya at saka ng mga bato o kristal. Kaya patamain mo ko sa loto ha, para ako yumaman. Makabili tayo ng bahay. Kailangan lumipat na tayo ng bagong bahay. Okay? Kaya lang wala tayong sadyang ganyan lang talaga. Sabihin nito, ikaw kasi tanga ka Ang iba, binibenta nila ang mga mutya, ang mga kristal nila, ang mga kung anong nakukuha at nag-online business sila. Pero ikaw, tanga! Sabi, ay, tarantado din to pagsasabihan pa ako ng tanga. Hoy, walang taong tanga. Ikaw lang ang tanga. Tingnan mo, may ribbon ka pa. Sige na, beautiful people, at ako'y naluloka na naman po. Kaya nga sabi po ng mga subscriber ko, si Cathy ay isang loka-loka sa vlogs niya. Totoo po yan. Ang sabi,
ay loka-loka raw po ang mga antingero po, lalo't may mga mutya po na hawak po. Yan po ay mga loka-loka, nagsasalita po na mag-isa. Hindi po. Hindi po kami mga loka-loka o loko-loko beautiful people. Kami lang po ay mayroon pong dinadasal po at inoorasyon po na kinakabisado o kaya po, hindi po sa kinakabisado po, kundi talagang sadyang nagsasalita po kami kahit po pabulong. Kaya mag-iingat din po kayo magsasalita ng masama po sa mga antingero beautiful people kasi po ang mga antingero po ay may mga ano din po yan. May mga bulong po yan. Yan po magpalipad hangin po yan. Ano po mangyari po sa inyo. 'Di ba? Kaya wag po tayong magsasalita po ng masama sa ating kapwa po, lalo na po sa ating kapwa vloggers po. Wag na wag po tayo magsasalita ng masama beautiful people kasi po kapag po tayo nagsalita ng masama po, beautiful people, at salbahe po tayo, ang ating mga mutya po ay papasukin po yan ng mga negatibo, beautiful people. Pero kung kayo po ay laging masaya po, gaya ko po, ay ayan po, kayo po ay siswertihin, beautiful people. Kasi po, ang pagpasok po ng mga mutya po sa inyo ay masaya rin po. Masaya, happy, puro swerte, ganyan, beautiful people. Okay, beautiful people? Sige na, beautiful people. At sobrang daldal ko po. Pasensyahan nyo na po ako. Ayan po. Ito po ay batong, ano po ito, ahas po. Ito po ay pampaswerte din po. Kaya lang po, ay hindi ko pa po siya na ilalagay po sa aking pouch na kulay pula po. Ayan po ay bato po din po yan. Na, yung ahas po ba na naging bato po siya? Ganyan po ito. Ayan po. Okay, beautiful people, kaya beautiful people, wag po tayo magsasalita po ng masama po sa ating kapwa. Kasi po, ang balik po niyan, ang karma po. Alam nyo na po, ngayon ay mga digital na po ang mga karma, dumarating na po, biglaan na lang sa atin. Maari pong hindi sa atin diretso, maari po sa pamilya. Okay, beautiful people, sige na po, beautiful people, babayu. I love you. Kumain po ng wasto at matulog po ng husto. At mga nakikita nyo po ay mga gabay lang po yan. Kung kayo po ay gustong swertihin po, siyempre po, kilos at sipag, tiyaga lang po, ay darating din po sa atin ang swerte po. Huwag po natin kukontrahin na, wala naman yan, ganyan-ganan. Ay, huwag po kayo manood sa mga ganito pong mga, ano po, mga video po, mga sa YouTube po ba. Ibahin nyo po, ilipat nyo po kagad. Kasi po, pag tayo po nagsalita po ng masama sa ating kapwa po, tayo po ay nagkakasala. Kung ayaw nyo po sa mga ganito beautiful people, ay ilipat nyo po sa iba. Kasi yan ay hindi po para sa inyo. Okay, beautiful people? Ganyan lang naman po. Pero kung tayo naman po ay kapwa vloggers po, ang vlogs nyo lang po, ang pakikialaman nyo po, wag po ang ibang mga vloggers po. Kasi po, nagkakasiraan, nag-away-away po kapwa vloggers po dahil sa mga sinasabi nyo po. Wag pong ganoon. Totoo po yan. Kung kayo naman po ay pamilya po ay nagsisiraan po, ay wag nyo pong siraan ang kapwa nyo po, pamilya o kapwa nyo po, vloggers, beautiful people. Totoo po yan. Wag po. Hayaan nyo lang po sila. Bahala na po ang langit sa kanila ang magparusa. Bahala na po ang langit ang magpataas sa inyo po, ang hilahin po kayong pataas po, ang langit na po. Ganyan lang naman, beautiful people. Ako po, hindi ko po yan iniintindi. Marami pong mga sumbong dito, sumbong dyan sa akin po. Wala po akong pakialam. Ang sa akin po, ay aking vlogs lang po. Hindi na po ako yung nakikialam. Ganun ba? Ganyan pala siya, ganito. Wala po ako, hindi po ako gumaganyan, beautiful people. Ayaw ko po ng ganyan. Totoo lang po. Ayaw ko po yung sumbong dito, sumbong doon po. Mga vloggers, mga ano po. Wala akong pakialam sa mga ibang taong problema, beautiful people. Oy! Ang pinoproblema ko po, mayroon po akong problema. Tapos dadagdag pa po yung ibang problema po dahil sumbong dito, sumbong doon. Ay, ako po, wala akong pakialam sa mga ganyan, beautiful people. Totoo lang. Hindi po ako nakikialam sa mga sumbong-sumbong. Mahaba ang mga tumbong, beautiful people. Hindi po ako Hindi po ako sa ganyan, beautiful people. Totoo po yan. Ayaw ko po. Malas po yan eh. Buwisit po yan sa buhay yung mga sumbong-sumbong po. Siraan dito, siraan doon. Ayaw na ayaw ko po yan, beautiful people. Kasi po, pagka ganyan po at papatulan ko po, ang aking mga mutya po ay magiging mga negatibo po, ay hindi po siswertehin ang mapagbibigyan ko po.
ang magkakaroon po ng aking mga mutya po ay mamalasin po sila kasi po ang taong humahawak pala sa kanila ay mga ganito palang ugali. Ayaw ko po. Gusto ko po, happy lang po ako. Gusto ko lang po, masaya lang po ako, beautiful people. Ganyan lang po talaga ako. Okay, beautiful people? Ganyan lang po ako. Ako po ang taong laging positive po. Hindi po ako yung mga negative dadalhin, ipapasa sa'yo. Ay, ayaw ko po. Dahil ang ayaw ko po, ang aking mga mutya ko po, ang aking mga bertud, ang aking mga agimat, ay lagi po yung mga positibo po. Gusto ko po lahat sila ay malulusog at gusto ko po ay sila po ay laging masaya at laging swerte ang magdadala po. Yan lang po ang akin. Lalo na ang aking anghel, ayaw na ayaw ng mga negatibong tao po. Totoo po yan. Ayaw ko po rin ng ganyan. Kaya gusto ko, tingnan nyo beautiful people, buhay na buhay pa rin po sila. Lalo na po ito, tumaas po siya. Buhay na buhay po. Kahapon nakala ko po siya mamamatay kasi po tinanggalan ko po sila ng mga usbong po. Pero nabuhay po. Dahil lang din po sa tubig, beautiful people. Tubig lang po yan, walang lupa po. Oh, nabuhay po sila. Akala mo'y parang mga kangkong. Alam nyo naman po ang mga kangkong, beautiful people, magkaugat lang po. Ay, buhay na po kagad ang mga kangkong. Hayan po, yan po ang aking ulik bangon, beautiful people. Pero, ang aking ulik bangon po ay nasaan na yun? Nasaan na yung aking ulik bangon? Nandito na pala, beautiful people, nilagay ko na po. Siya po ang lagi ko pong dadadalhin ko po palagi sa aking bag po. Ang aking mutya ulig bangon po. Kasi anuman mangyari po sa pagsakay-sakay ko po, baka kung anuman po, ay ito po ay kahit pahid lang po sa dila o sa bibig po, ay gumaling po kagad kung anuman mangyari po ba. At saka gabayan po ako ng aking mutya ng ulik bangon. Kasi iyan po gumagapang at buhay na buhay po ang aking mga ulik bangon. Yan ang ulik bangon, bumubuhay ng patay. At nagpapagaling ng mga sakit, lalo na mga may sakit po. Beautiful people, kahit saan po may ulik bangon, siguro po, kung mayroon po kayong mga ulik bangon po, maghanap na po kayo, gawin nyo po, kunin nyo po, pitasin nyo lang po yung mga usbong nila, yung mga bulaklak nila po, at ilagay nyo po sa oil. Yung oil nyo po ay sana po ay malinis po, at pwede pong kainin at inumin po. Pero kung ang inyong oil po ay nilagyan nyo po ng perfume, ay wag nyo pong gawin yun. Yung ganito po, wag po yung may oil na may perfume po. Kailangan po ang oil nyo po ay malinis po. Ganyan po, para pwede nyo pong inumin at pwede nyo pong dilaan po. Pero ang inyong oil po ay may perfume po, ay wag po. Baka malason po kayo. Okay, beautiful people? Sige na, beautiful people. At ilalagay ko na po sa aking bag ang aking ulik bangon dahil siya po ang magbibigay po sa akin ng swerte at magandang kalusugan po ba. Sige na, beautiful people. Sige, babayo. Babayo. Kanina pa ako babayo ng babayo. Para kung gago. Babayuhin na kita eh. Tarantado ka eh. Huwag ka magsasalita ng masama ha. Ikaw ha. Hello. Hello, hello, hello. Sige na, beautiful people. Oy, para na kung talagang gago. Kaya ang dami nagsasabi ng mga subscriber yang si Cathy ay isang loka-loka. Ay, hindi po. Buyag! Buyag, buyag! Buyag, intawon. Kaluoy na ako, oy. Ako lang po ay isang antingerong pulpul. Sige na nga, beautiful people, ay. Para talaga kung gago.